Hello Mater, so for today's video we're going to proceed in kinematics. Ngayon, ang kinematics talaga ay marami siyang scope which is isa na doon ang horizontal motion at rotational motion. Dalawa pala. Marami siyang scope, gaya na sabi ko. Ang kinematics meron din siya sa curvilinear projectile motion. Pero sunis pa yon. Pero ngayon, horizontal motion and rotational muna tayo. So, to begin with, let us discuss the prerequisites na natin sa ating kinematics lesson. Una na dyan, yung Science 7 and Science 9, yung vector quantities. Ano ba yung mga vector quantities? Yun yung mga velocity, ano pa, yung displacement, saka yung acceleration. And so on and so forth. Isa na dun din ang forces. At marami pang iba. Next, sa pre-calculus natin, circular function. Sa circular function natin, di ba meron tayong Cartesian plane at gumawa tayo ng bilog. Ito yung, ngayon na nakita yung mukha ko. Ito yung radius, di ba? Ito yung radius. Kung ano yung vertical niya, yun yung y. At ito yung x sa circular. At yung isang ikot na yan, ay meron ang in one revolution, 'di ba? Meron tayong 360 degrees. Na kapag kinonvert nyo sa radian ay meron tayong 2 pi. 'Di ba? Diyan din papasok yung conversion ng radian to degree, degree to radian. Para pagka deg to rad, ang gagawa lang natin is theta pi over 180. Let pi is any angle. Then, vice versa, radian to degree. Ang ginagawa lang natin is let pi equal siya sa 180. Okay? Ganun lang po ang mangyayari. O, yung iba kasi ginagawa nila, minsan tina-times na lang sa 1 pi over 180, kapag ka dito naman ay baliktad. Times naman sa 180 over pi. Ganon din yung kanunong ginagawa nila. Pero para sa akin, ito lang naman yung mga tinuro kong technique nung ako'y nagtuturo ng pre-calculus sa mga dati pang nanonood sa akin. At para sa mga baguhan na turo ko po yan. Maaari nyo po siyang balikan. Ito pala yon. Ang gusto na unit circle dito, yun papasok. Ano? Next, basic calculus. Differential calculus, yung derivatives. Diba? Ang derivatives, kilala siya sa, minsan, y prime, f prime of x, o kaya dy over dx, d sub x, y, ano pa, and so on and so forth. O minsan, ano lang, ganito na lang, diba? d over dx, or minsan dito pinapasok yung y. Okay? Next, integral calculus, integrals. Ito yun naman yung ganyan, yung parang bulate, dx. Kaya naman dx kundi dx. Ano integral nito? X, di ba? At kapag nag-integral kayo, lagi nyo pinaplot sa c. Kapag nag-integral kayo ng ganito, lagi lang nawawala yung d saka yung integration sign. Kinakancel nyo lang yung d saka yung integral. Integral sign. Saka yung d sa dx. Depende pa rin yun sa situation. Mamamaya, mag-integral tayo ng halimbawa, integral of x squared dx. Tanggalin nyo to, saka ito, tapos magiging x cubed. Hindi po ganyan nag-work yan, ha? So, burahin natin. Proceed na tayo sa totoong lesson natin. Kinematics. It is the study of motion and mechanical point, body systems, and consideration, ayan, of their associated physical properties. Hindi natin kino-consider ang kanilang, kahit gaano pa kalaki yan, gaano pa kaliit yan, kung kapag nag-move yan, included yan sa kinematics. Halimbawa, mag-drawing tayo ng tao. Kahit gaano pa kano yung tao na yun, kaya plus size, kaya minus size, basta, kapag tinulak niya yung box papunta ron, as long as nagmo-move siya, there is
as motion. Na papasok doon ang kinematics. Na halimbawa, kung 5 Newton to, kasi halimbawa kung ano siya, stick size, 5 Newton. O halimbawa, kung si Muscleman ang tumulak ng box papunta ron, di maaaring mas lumalaki ang forces. Okay? Basta ang inano niya yung pag-move. O halimbawa, si weightlifter, inangat niya yung barbell. O halimbawa kung ano to ng 120 kilograms. 'Di ba? At least yung force na kung paano yung nililift up while ito pababa, 'di ba? Sa laws of action and reaction na madidiscuss natin. Ito, halimbawa, paano ba nagkakaroon ng forces? Kung ito papunta ron, itong box papunta ron. Ganon din dito. Kung 5 Newton to, 5 Newton din to. Okay? Ay, kung 10 to, 10 din to. Ganon din dito. Okay? Ang ano pa dyan, meron pa yung yung paano siya umiikot. Kung clockwise, clockwise or clockwise or counterclockwise. Okay. Next. Vector quantities, but binalikan na natin, it tells the magnitude with direction. 30 meters due west. Halimbawa, yung sa sasakyan nyo, pasensya na kayo sa drawing ko, di talaga ako maganda mag-drawing. Ayan. Pumunta siya ng 30 meters. So, halimbawa, sukatin natin hanggang dito. Assume natin na 30 meters to. Saan patungo? West. Ay, mali. This is east. Joke lang. Di dapat dito. Kasi kapag tayo, ito yon, di ba? Meron tayong north, south, west, east. So, east to. Niloloko ko lang eh. Dito ang west, syempre. Okay? Ibig sabihin, kapag dito mo yan parang ang magiging symbol niya is goes negative 30 meters. Okay? So, we have the types of vector quantities. We have displacement. That's the shortest distance of an object to its original position. Dito ka nagmula, dun ka patungo, west. Kanina is example natin ito na pinagbabasihan natin. Next, velocity. Displacement per time. Gaano siya? Ilan segundo? Karaniwan kasi ginagamit, ang unit niya is meter per second. How long the car takes to go to 30 meter due west? Doon yun na mayano ang velocity. Okay? Kung halimbawa sabihin natin, he takes 30 meters per, halimbawa, for 5 seconds. Ang velocity niyan is 6 meter per second. Assuming lang tong 5 seconds kunwari lang. Next, acceleration. Velocity per time squares. Per time square yan sorry. Per time rather. Per time. Sorry. Wala palang square. Kaya lang nasasabi na square, ba kung ang acceleration natin is v over t. Let t is equal to, kasi ang velocity natin is d over t, di pwede na d over t to. Tapos over t. Di magiging d over t squared. Okay. Displacement per time squared. I-square nyo yung time. Halimbawa, nag-take siya ng 6 meter per second squared. Nag-accelerate, parang umano siya another 5 seconds. Di over 6 over 5 meter per second squared. Kapag dinivide natin yung 6 over 5 sa calcu, hope there's a calculator bit at your side. So, we have 1.2. 1.2 meter per second squared. Diba? Yan ay pag-a-assume lang. Okay, velocity. Gaya natin. Kanina, ito, karaniwan kasi, nung mga high school pa tayo, laging d over t.
Diba? Para mas na D stands for replacement. Kasi diba, nung sabi ko kanina sa inyo sa unit circle, diba this is your R. Karaniwan kasi kung D, R ang ginagamit sa distance. Or minsan, minsan X kasi horizontal, due west or east. Ito naman due north and south. Minsan DY. Kung horizontal, ay kung X dito. Pero pagka generally, R talaga. Okay? Next, tinaray natin siyang i-limit. Then, doon na nabuo ang velocity equals sa derivative of R with respect to variable time. Doon na siya papasok. Next, acceleration. V over T. Pag sinabi natin delta, may delta V saka D, gaya nito sa velocity, para pagka nire-write nyo siya, that is V equals to R sub 2 minus R sub 1, or final, initial, then final time minus time initial. Ganon po siya. In change. O, kung nagmula dito hanggang saan? Nagmula dito hanggang saan? Diba? Next, ganon din dito. Ang basa po rito hindi triangle V. It's delta. Pwede isusulat nyo siya as V final minus V initial over T final minus T initial. Nilimit, derivative. Ito ang una. This is first classification of acceleration. Meron pa. Nakikita nyo yung V dito. Pwede naman natin siya isulat as dv over dt ng ganito, di ba? Where v, ang velocity natin ay equal siya sa dr over dt. Na kapag dinerivative nyo ulit ang velocity, ang value ng velocity, you can form the second derivative of distance with respect to time. Okay. Ito rin yun. Next, meron pa yung tawag dito, ito. Paano po nangyari yan? That A is equal to, anong value nito? Ito, di ba? dr over dt. dv over dr. Na kapag kinancel nyo, ito matitira, ito pa rin yun. Nagpaligoy lang. Ayan. Next. Start na tayo ng ating problem 1. A scooter traveling 30 meter per second skids to a stop in 2.5 seconds. Determine the skidding distance of a bike. So make sure you have your calculator between you, beside you rather. Okay, kailangan natin ano ang given. Ang final velocity ay 0 and ang ating initial is 30 meter per second. To a stop. Kaya naging final velocity kasi titingnan nyo rin yung problem. To a stop. Halimbawa, meron kang scooter. Ayan. Mag-drawing tayo. Nagsimula ka from 30 meter per second squared ang velocity mo. Huminto ka. Pumreno ka. Yung bilis ng scooter mo, bigla ka huminto. So, therefore, your final velocity will be 0. Kasi huminto nawala na yung paggalaw o yung pag-andar ng scooter mo. Kaya 0 ang iyong velocity, final velocity. Okay. Acceleration. Bakit po kasama ang acceleration? Hinahap lang naman natin distance. Okay. Malalaman natin. Meron tayong 2.5 seconds. Kasi meron talaga, sa kinematics naman tayo. So, if we're going to do velocity dr over dt, so, tingnan natin, ito naman, kaso, para saan to? Para saan pa nag-change tayo? Di pwedeng ide-delta rin natin to ng nakaganyan. Okay? Nagigets? So, diba kasi delta R over delta T. Delta R over delta T.
equal siya sa velocity. Hindi naman naka-delta to. So, hanap tayo ng formula which is meron sa acceleration. Meron delta V over delta T. Okay? Ibig sabihin, kaya mahanap pa rin naman natin since may given velocity naman tayo, may given time tayo. Mahanap pa rin natin ang acceleration. Okay, for acceleration, magbubura lang tayo ng bahagya. Yan. Okay, yan na yung ginangyari. Then, pagkatapos, i-cross multiply nyo para mawala yung nasa ilalim. Okay. Math Justin, anong gagawin natin dito? Diba dito napapasok yung, ano bang kabaliktaran ng derivative? Diba? It is integral. So, you have both sides of equation, they're integral. Where A, ilalabas yung A. Bakit ko nilabas si A? Joke na. Okay. Kasi, with respect to time, A is constant. Kaya ang mangyayari, you have to find the integral bounded. Sa time, paano po nagkaroon ng 0 to 2.5? Lagi naman nag-start T initial to 0. So, 0 to 2.5. Next, ito naman. Bounded from 30 to 0. Diba? Sa integral function, so we have dx. So, diba? Pagka nag-integral kayo, laging lower bound to upper bound. Diba? Where u be x minus LB x. Bakit? Diba? Pagka nag-integral kayo, diba? Ganito yung lalabas. Tapos, ganito yung gagawin nyo. Same with dito. So, kapag ginat natin ang integral ng dt, so yung t lang ang... Okay, so balik tayo ulit dahil someone is calling me. Kaya naputol. So, ngayon, kagaya na sabi ko, kapag nag-integrate tayo ng dt, ilalabas nyo lang yung t. So, tapos, kung naka-integrate naman siya, bounded from t initial to is t final. So, we have t final minus t initial. Same with the velocity, dv is naka-integrate siya to v initial to v final. Kaya magkaroon tayong v final minus v initial. Kung i-ano natin siya, therefore, if 2.5 minus 0 is we have 2.5 here. So, we have here, next, we have 0 minus 30. Diba magiging negative 30, tapos ito, divide nyo both sides to 2.5. So, kapag ganyan ang nangyari, ito na yung nangyari. Ito. So, magbura tayo. Magbubura. Yan. Basta yan na yun. Then, kapag tinara yung sa calcu, we have negative 30 divided by 2.5 is negative 12 meter per second squared. This will be your acceleration. Pero hindi pa yan ang final answer natin. Dahil ang hinahanap natin ay distance. Ngayon, kung meron kang negative 12 meter per second squared, ibig sabihin, decelerated siya, di ba? Ngayon, for distance, ito yung inyong formula gagamitin. Diba tatlong formula ng pinakita sa acceleration? We have we have dv over dt, which is ito yung kanina nating ginamit. Then, meron din siyang second derivative ng distance over with respect to time. At syempre, hindi mawawala ang ito, dv over dr. Tatlo kasi yan. So, analyze nyo rin, base rito, naka-delta naman to, di ba? Expect siya sa delta v or dv. A, meron kang A. A ka muna. A. Acceleration. Meron kang time, delta t. Okay? Kaso, parang di na natin siya gagamitin.
ito na yung kailangan natin. Okay? So, sinubstitute na natin yung A sa negative 12. Naka-cross multiply ito, kaya ito yon. Ano siya? ADR equal siya sa VDV. VDV, DVDU. VDV. Pangit lang magsulat. Kagaya ng same procedure, you have to find its integral. Bakit hindi ko nilabas yung V? Kasi naka-respect naman siya sa variable V. Ito naman ay naka-labas. Dahil ito constant to. Ito walang constant dito. Dahil V. Joke lang. Okay. Dito, hindi nyo ma-apply yung integration na dx equals x plus c. Hindi nyo ma-apply yan. Dito, ma-apply nyo yung power rule. Ano po yon? Ito yon, di ba? Na kung ano ang inad nyo sa exponent ng inyong ini-integrate ay siya ring reciprocal. Pero kung indefinite siya, plus c. Pero kung hindi, syempre, gagawin nyo lang yung, ano bang tawag dito? Yung lower bound to upper. Okay? Ito na yon. Bakit po siya naka-as R? Alam naman natin, 0 lagi ang start. Kapag yung unknown, laging imaginary start is 0. Kasi pagka in-integrate nyo lang siya naka-indefinite, magkakaroon ka pa ng plus c, r plus c yan, di ba? Kaya ganyan kayo. Kapag magde-definite integral kayo. Same, dito naman, ito kasi, di ba, ang power niya is 1. So, kapag in-integrate nyo siya, so we have v, 1 plus 1, 11. Joke lang. Di ba, ganyan yon. Tapos, iyan nyo siya from 30 to 0. Eh di ito, 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Diba ganyan yung lalabas? Therefore, ayun yun. Ito, tinimes nyo lang siya both sides to, okay, so magbura nga tayo. Buray natin. Excuse me. So, ito yan. Multiply nyo siya into negative 12. Ganito ang mangyayari. Kasi, i-divide nyo, malilito rin kayo kung complex fraction pa kayo. Kaya, times sa negative 1 over 12. Ito na yon. Kapag ni-multiply nyo ito, di ba magiging negative 24? At ito, kapag in-square nyo yung negative, ito lang naman ang may square nyo. Yung square ng square ng 30 ay 900. Ito yung negative, so we have negative 900. That negative 900 is divided by negative 24 is 37.5 meters naman. Diba? Kung by unit ang iniisip nyo, ito, diba, meter squared per second squared. Yung R nyo is meter per second squared. Cancel nyo to, makakancel to, edi meter ang matitira. Okay, so horizontal pa lang yan. So, let us proceed in rotational na lang in my next video. Ito pala yung mga formula na kung di nyo carry ang integration or di nyo carry ang derivation or derivatives, magagamit nyo ito. Ito nagamit na natin to. Saka ito. Yan. Nagamit na po natin yan. Na kung saan, ito kanina, nung naghanap tayo ng acceleration, pwede na yung Vf minus V1 over T. Yung kanina, sa integration. Ito yon, di ba? Di ba? Yung V final minus V1 over time. Ito yung time nyo. Tapos 0 minus 30 is negative 30. Ganon lang din dito.
Ayan, so next video na yan. So, hope for today meron kayong natutunan sa ating lesson. So, see you in my next video, math learners.